Syempre, after ng ritual, kainan na gutom talaga ako niyan. Syempre, kapag Korean New Year, ang pinaka-hate ng mga daughter-in-laws ay ang paghuhugas ng pinggan. Pero ang swerte ng aking mga biyanan dahil favorite household chore ko ang paghuhugas ng pinggan. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a sit-down vlog. I'm just gonna share how we celebrated Korean New Year or yung tinatawag na Seollal dito sa South Korea. As you know, Seollal is one of the biggest holidays in South Korea. Para siyang Pasko and New Year sa atin, all-in-one na. Kaya, ang mga Koreans, every year pinaghahandaan talaga yon. And we usually stay at my in-laws house for 2 days. Doon kami natutulog. And syempre, we celebrate New Year together. The Korean way. Kasi, every year din, we celebrate Christmas the Filipino way. Nag-vlog ako, pero hindi kasi maganda yung pakiramdam ko that day. So, I decided na magkwento na lang sa inyo. Kasi medyo okay na yung pakiramdam ko ngayon. Sayang din naman yung mga sinud ko doon. And every year, kasama naman talaga namin kayo to netizens sa family occasions and events. Anything about sa family namin kasi we are family. Yung celebration ng Korean New Year, hindi na kagaya before na talagang every family member is present. Kasi yung iba, ginagrab na lang yung opportunity na mahaba yung bakasyon para mag-travel abroad or mag-out of town. Hindi na talaga nagse-celebrate ng Korean holiday. Pero, very traditional ang napuntahan kong family and I'm so blessed kasi si Abozi talaga, kinikip niya yung family tradition. And may ipapasa pa yon kay Ijun. And hopefully, sa magiging anak pa ni Ijun. Every holiday season, palaging may traffic talaga kasi uwian ng mga pamilya sa kanilang hometown. Tapos marami ding nagta-travel. So, naghanap kami ng ibang way na ma-avoid namin yung traffic. Buti na lang talaga may ibang daan papunta sa Gapyeong and smooth and fast ang aming travel. Hi! Seatbelt, seatbelt. Hi! Okay, seatbelt now. Hi! Sa Mart para bumili ng beer kasi nga kapag Korean holiday, laging may inuman. Actually, kahit hindi naman holiday, nagiinom ang mga Koreans basta nag-gather ang family. Naantok ako? Okay. Maghahanap ako ng sobre. Lagayan ng pera. Every year din kami nagbibigay ng cash gifts sa mga binan ko. Wala naman kami masyadong bibilin kasi nakabili na din kami ng regalo last time. Siyempre, aside from beer, ang mga kids bumili ng snacks nila. Okay, we're good. Ang mga Koreans, alam nyo, literal na give and take sila. Pag may tinanggap, meron silang ibibigay. May binagay, may tatanggapin. Ganon sila. Wala sa kultura nila yung utang na loob. Ayaw nila yun. Yun yung na-observe ko sa mga Korean friends ko. Pag nalibre ako ng kape, may manlilibre ng lunch. Tapos, pag solo ko lahat, the following meet-up, wala akong babayaran. Ganon sila. So, na-adapt ko na din yung kultura na yun. Pero ano talaga ako, giver talaga ako. So kahit wala akong natatanggap, kahit gusto kong tumanggap, bigay pa rin ako ng bigay. Lalo na talaga sa mga mahal ko sa buhay. Na-share ko lang. Annyeonghaseyo! Pagdating namin sa farm,
Makikita nyo na color brown ang paligid. Wala talagang buhay kasi winter pa. Okay, ganyan ang farm. Brown. Walang kulay. Bakit patay na ang orchids ni Omoni? And then ako, as a daughter-in-law, diretso sa kusina para tumulong sa pagluluto. Busy sila magluto-luto. 안녕하세요. 안녕하세요. Medyo nahihiya ako kasi late kaming dumating. Pero sabi ni Alex, wag ko na daw isipin yon kasi later, ako na lahat ang gagawa. So for now, hayaan ko muna daw yung iba na gawin yun para sa akin. At least present kami. And nakakapagluto pa rin ako. Ito yung kimchi 해물전. Ito ay isda. Tofu. May dala akong pasalubong, yung Korean rice cake na galing sa aking boss. So, share your blessing, diba? Masarap yung Korean rice cake na yan. Para siyang puto, pero ang feeling ay red bean. Akala ni Abuji ako ang gumawa. Sinabi ko na nga paulit-ulit na natanggap ko lang na regalo and shinare ko lang yung masarap na lasa. Palagi akong binibiro ni Abuji na bakit hindi ako gumawa. Sabi ko sa kanya, bakit ako gagawa kung hindi naman talaga ako masarap gumawa? Bibili na lang ako. Maghihirap na lang akong magtrabaho para meron akong pambili ng masarap. In fairness naman sa aking biyanan na babae, lagi siyang supportive sa akin kapag sinasabi ko yun. So, nasusupla na si Abuji. And every year, parang naging tradition na din ng family namin na kumain ng grilled meat in the afternoon. Parang break time na yon. Ito yung homemade samjang, pinakasawsawan. Ito yung kimchi na mapait. Siyempre, ang lamig-lamig, winter, diba? Pero, na-enjoy ko pa rin ang grilled meat outside. Para siyang barbecue na sa atin, pero hindi lasang barbecue kasi samgyupsal yung kinakain. And nagiging bonding na din namin yon kasi nasa labas kaming lahat. Nagkwekwentuhan habang kumakain ng samgyupsal and yung iba umiinom ng beer. Siyempre, after ng samgyupsal, babalik na ulit sa pagluluto. Since late kami dumating, ako ang in charge sa pagluluto ng butsinke. Or yun yung tinatawag na Korean traditional pancake. Madami-dami yan, pero kinaya ko. Dati, napapasok ako sa frying pan. Pero ngayon, talsik na lang ng mantika yung natatanggap ko. Pero carry naman, kaya nang iwasan. Ganun. Lalo na kapag nagpi-flip nung pancake. Oops, ay natulad ako dun. Ay, nice. Very good. Madami-dami din to yan. Ding nagpiprito, nasanay na ako sa talsik ng mantika. Joke. Maapti pa rin kapag natatalsik. Pero alam niyo, share ko lang, itong mga nakaraang taon, hindi na ako pinag-slice ng biyanan ko kasi there was a time na muntik ko na talagang magayat ang daliri ko. So si Omoni, hindi niya na ako inuutusan mag-chop, slice. Wala na. Magprito-prito na lang, maghalo-halo. Ganyan yung inuutos niya sa akin. Siguro natakot din siya. Si Omoni, busy pa rin sa kusina. Sila din, busy. Nagbabalat ng chestnuts. Gumagawa si Omoni ng parang biko. Yan yung nilagay kaya naging color brown. Para tong biko ng Philippines. Pure malagkit yan. So makikita nyo may chestnut, raisins, jujube, soy sauce, sesame oil. Lalagyan din ng cinnamon powder. Sabi ni Omoni kapag daw binili yan, around 100,000 won daw yun. So, another steam. Ang style ni Omoni is the traditional way of cooking. Ang style ni Chagun Omoni, mix, and then rice cooker. Traditional way. Ang magkamukha. Oh.
Finished product after masting. After magluto, rest time na. We're gonna give the gift. We're gonna give the gift. 끝났어? We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. So this is the food for New Year. Ang mga pagkain na hinahanda for Korean New Year, niluluto siya a day before ng ritual. So the following day, maaga talaga kaming gumigising. 6 AM pa lang, gising na para i-prepare ang table, lahat ng pagkain, ihahanda. Madami talaga kaming hinahandang pagkain kasi couple yung mga ancestors na ino-offera namin ng pagkain. Kung mapapansin nyo, linya-linya kasi from appetizer to dessert, meron talagang order and placing ng pagkain na palaging sinusunod. Hindi pwedeng magbaliktad-baliktad yung placing ng ng serving ng pagkain. So, every year, pinipicturan ko and kino-compare ko, baka may mali. Walang mali. Ang galing ni Chagan Aboji na mag-ayos ng table. Siya yung nakatoka dun. Every solal, nagbabaw ang mga Koreans sa kanilang ancestors. And syempre, every Korean New Year, kumakain kami ng tteokguk. Yan yung traditional food na siniserve every New Year. Pero nilalagyan namin ng mandu. Mandu tteokguk ang tawag. Yan yung pinaka-main dish kapag Korean New Year. Yung Korean mandu, ginawa yan ng mga biyanan ko, ni Chagan Omoni, and ng sister-in-law ko. Hindi kami nakagawa kasi late na kami dumating. Siyempre, start na ng ritual. And si Aboji ang head of the family, siya palagi ang nagli-lead ng ritual. And ang nakakatuwa lang, tinitrain na ni Aboji si Ijun and si Ina palaging pinag-o-offer ng alcohol sa ancestors ang mga kids. Medyo awkward pa si Ina and si Izun, but hopefully, masasanay din sila and magagawa na nila yung ritual na natural. Siyempre, after ng ritual, kainan na gutom talaga ako niyan kasi naman ang agang nagising. Tapos, ang haba pa ng ritual. Ilang ancestors din kasi ang pinag-offera namin ng pagkain. Si Aboji kasi ganun siya ka-loyal sa kanyang mga ancestors. Yung pagkain na niluto namin, yun yung pinagsasalu-saluhan talaga namin. Sa sobrang dami, nakakain ba namin lahat? Tinitikman ng mga Koreans, halos lahat ng sinoserve. Ako kasi, pinipili ko lang yung kakainin ko. Hindi talaga magkakasya sa bituka ko lahat ng pagkain na yun. Sorry naman, kasi hindi ko talaga kayang kainin lahat. Pero na-try ko naman lahat na yun. Pa-konti-konti. Hindi talaga kaya na madami. Sobra. Sasakit talaga ang tiyan ko. Okay, syempre kapag Korean New Year, ang pinaka-hate ng mga daughter-in-laws ay ang paghuhugas ng pinggan. Pero ang swerte ng aking mga biyanan dahil favorite household chore ko ang paghuhugas ng pinggan. Madami yan, hindi ko lang talaga pinakita na sa inyo lahat. And ayokong makita ng nanay kasi maaawa yun sa akin pag naghuhugas ako ng gabundok ng hugasan sa mga biyanan ko. Ang totoo niyan, sumakit ang balakang ko kasi sa
sobrang dami ko talagang hinugasan, pero carry lang. Kasi hindi naman ako tumulong sa pagluluto. So after maghugas ng pinggan, eto na talaga yung pinaka-aabangan ng mga kids. Every Korean New Year ang tinatawag na sebe. Or yun yung pagbabaw sa elderly. And after nyan, magbibigay ng well wishes para kay Abuji, Omoni, Sagan Abuji, and Sagan Omoni. We usually say, Happy New Year! Stay healthy and happy! Be wealthy! Ganyan. And in return, makakatanggap ng cash gift. Okay, bigayan ng kaperahan. Wow! 감사합니다. Oh, loto. Ang pinakamasaya, si Ina and si Izun. And syempre, may natanggap din ako. 제가 좀 걸어보겠습니다. Chicken. After ng sebe, dahil very traditional si Abuji, umaakyat ng bundok ang mga lalaki sa family para magbow and magpay ng respect sa tombs. Wala nang ritual, nagbabaw lang talaga. Nakakatuwa kasi si Ina, nag-join siya, umakyat din ng bundok, ayaw niyang iwan si Izun. Hindi lang isang bundok yung pinuntahan nila, 2 bundok daw. Hindi na ako sumama niyan. I just asked Alex to take some videos para maipakita ko sa inyo. Pagbaba ng bundok, rest lang ulit. Ang ginagawa ni Alex, since siya ang first son ng head of the family, nagbabahay-bahay pa kasama ang mga kids. Usually kasama ako, pero I wasn't feeling well, kaya hindi na ako sumama. And hindi ko na yun ipapakita sa inyo. Para lang magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung ginagawa namin dito sa South Korea every Korean New Year. So, ang pagbabaw ay very important, lalo na sa mga elderly. Kasiyahan na ng mga lolo't lola, nanay at tatay kapag nagbow ang mga anak nila, pamangkin, apo, yung mga ganon. Ang mga kids, very masipag magbow every New Year. Kasi nga, kada bow may cash gift na natatanggap. So, sa 2 relatives nagbahay-bahay ang mga kids. And sabi ni Izun, sobrang saya daw niya. Sobrang saya daw niya na nagbabaw siya kasi ang dami niyang nakuhang ayuda. Kung sa atin ang tawag ay namamasko, pero dito naman ang tawag ay sebe. Yung gifts na binili namin, every household na pinupuntahan, binibigyan namin ng regalo. So, give and take yon. Ang mga kids namin may matatanggap na cash gift and then kami naman magbibigay sa kanila ng gift din, hindi lang cash. And then, every Korean holiday, nagbibigay kami ng cash gift kay Omoni. 어머니. 받으십시오. 우리 선물이에요. Kasi every holiday, ang dami niya talagang hinahandang pagkain. And yung mga pagkain na yon, inuuwi din namin. So, palagi kaming may nasya-Sharon. Since maayos na yung trabaho ni Alex and stable na din ang life naming mag-asawa, medyo malaki-laki na yung naibibigay namin kay Omoni na sobrang proud na proud ako sa aming mag-asawa. Kasi before, nung nagsisimula pa lang kami, hindi kami makapagbigay ng malaki. So, every time na nag-aabot ako kay Omoni ng sobre, nahihiya ako. Kasi nga, wala lang, I feel sorry kasi hindi ganun kalaki. But, nung naging maayos na talaga yung life namin, medyo makapal-kapal na yung nabibigay namin sa mga biyanan ko. And, ayun lang, nakaka-proud lang. Wala, na-share ko lang. Baka sabihin nyo, nagyayabang ako Hindi. Na-realize ko lang na, may pera na kami kahit papano. Kasi nakakapagbigay na din kami
kay Abuzi and kay Omoni. And ako naman, nakapagbigay na din ako sa amin. Sa Philippines. Alam niyo, ang pinaka nagugustuhan ko naman kay Omoni, every time na nag-aabot ako ng sobre sa kanya, sasabihin niya, gumawo, chalsulke, ganun siya. Napaka-sweet. And then si Abuzi, bago kami niyan umuwi, magtatanong na siya kung may kailangan kami, may mansanas ba kami, meron ba kaming garlic, anong kailangan namin, magsabi lang kung available sa farm, siya na maglalagay sa sasakyan. So yun, thank you so much sa aking mapagmahal na in-laws. Walang hanggang pasasalamat talaga kay Abuzi, Omoni, and sa sister-in-law ko. So, yeah, that's how we celebrated Solal, and yun yung kultura at tradisyon na ginagawa namin every year dito sa South Korea. Sana nagkaroon kayo ng idea to netizens, and thank you for always celebrating with us because we are family. So if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Cut, wag na nga yan. Babe, oh, cut. Pagod din sa trabaho. Kasi si Alex, mas gusto na cut. Paano ba ako magkikwento? Sorry. Paano ko masisimulan yung kwento, ha? Okay. Talsik na lang ng mantika yung nararamdaman ko siya. Wait, sorry. Wait. Okay.